Masayang dinidiligan ni Marcus ang mga panpan ng puting rosas sa garden ng dating paaralan noong high school, ang St. Benedict. Matagal din panahon nang huli siyang magpunta roon. Noong hindi pa sila nagkikita ulit ni Trisha, ay lagi siyang naroroon. Banibisita ang iba't ibang klase ng mga bulaklak na nakatanim. Magmula nang makagraduate siya ng secondary, ay kumuha siya ng taong mangangalaga sa mga tanim doon. Tulad ng ipinangako niya kay Mrs. Tolentino, ay hindi ni Marcus pinabayaan ito. "Ikaw nga ba iyan, Mr. Illustre?" Agaw pansin ng isang tinig sa likuran niya. Kaya upang mapalingon si Marcus, biglang nagliwanag ang mukha ng binata, nang makilala niya ito. Agad-agad siyang lumapit, at yamakap dito. "Kumusta, Ma'am Tolentino? You look great by the way. Hindi ho kayo nagsabi na narito na kayo sa Pilipinas?" Pangangamusta ng binata. "Ikaw naman, balak kong surpresahin ka. Saka sinadya kong hindi magsabi, para makita ko kung naalagaan mo itong garden." Matamis na sabi nito. Katulad ng ama ni Marcus, ay may tungkod na rin itong gamit sa paglalakad. "Nakikita nyo naman na alagang-alaga ho ang garden, wala ba kayong tiwala sa akin?" Pagmamalaki ni Marcus. Marahan na niyang inalalayan si Mrs. Tolentino, papunta sa isang konkretong bench. Tulad ng pagdaan ng mga taon ay marami na rin ang ipinabago, at idinagdag ni Marcus, sa garden na iyon. May fountain na rin sa gitna, may replika ng babaeng may daladalang jar doon. Si Sean ang nagsuggest nyon, kaya naisipan niyang ipaukit ang mukha, ng namayapang asawa ng kaibigan. Naging mini party yon sa loob ng eskwelahan nila. Kadalasan doon isineselebra ang iba't ibang okasyon sa eskwelahan, na minsan ay dinadaluhan nila. Maging silang tatlo ay pinipiling doon pagdausan, ng isang importanteng celebration sa buhay. Katulad na lamang ng ikasal si Sean, sa asawa nitong si Stephanie na parehas nilang nasaksihan ni Timothy. Natutuwa at may kaunting inggit na nadama si Marcus noon. Ipinangako niya dati, na doon rin niya pakakasalan ang babaeng nais niyang makasama sa pagtanda. Ngunit nang dahil sa pakikiaalam ng daddy niya noon, ay hindi na niya naalala ang pangako niya sa sarili. Paano? Nabubulagan siya ng galit dati. "Nabalitaan ko ikinasal ka raw noon, nasaan na pala ang asawa mo? Dapat lagi mo siyang dinadala rito, alam mo naman kaming mga babae, laging sinusumpong," no ika ni Mrs. Tolentino. Hindi naman agad nakaimik si Marcus, pinag-isipan niya, kung sasabihin niya rito ang totoo. Sa huli na pagpasyahan niyang sarilinin iyon. Tila naman napansin ng matanda ang pananahimik niya. Mukhang hindi naging maayos ang pagsasama niyo ni Trisha Iho. Bigla-biglay na isatinig nito. Napaawang naman ang lobby ni Marcus. "Oo nga po, ma'am, mukhang wala ako swerte sa pag-aasawa," naibirong bigkas ni Marcus. "Asus, wala iyan sa swerte-swerte. Basta tama ka sa pag-aalaga, isipin mo ito, Iho. Katulad ng mga halaman na narito, ay nadadaan sa tamang alaga. Katulad ng mga bulaklak, ay dapat na arawan, nadidiligan, at nabibigyan ng fertilizer, minsan pa nga pinaglalaanan mo dapat ng time." Napatango-tango naman si Marcus. Naramdaman na lamang niya, ang masuyong pagdampinang. Kulok-kulubot na palad ng matanda, sa nakapatong na kamay niya. "Pag-isipan mo ang mga sinabi ko sa iyo, Iho. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, sa inyo ng asawa mo." "Sige po," sagot na lamang ng binata. Paano niya gagawin ang mga payo nito, kung hiwalay na sila ni Trisha, at hindi na sila mag-asawa? Sa pagdaan ng sandali, ay nanatili na lamang silang nakatanaw, sa mga namumukadkad na bulaklak sa garden. Isang mahigpit na yakap, ang ginawa ni Don Arturo sa anak. Ikinagalak nito na dinalaw siyang muli ni Marcus, kasabay nitong dumating sa mga sandaling iyon sina Carol at Timothy. "Bumalik ka rito, Carol. Can you give me a time to explain?" Habol ni Timothy, ngunit tila walang narinig ang dalaga. Matapos itong humalik kay Don Arturo, ay tuloy-tuloy na itong pumanhik sa itaas. Agad naman tinapik-tapik ni Marcus ang balikat ng kaibigan, na nakahayon pa ang pansin sa matarik na hagdan. "Hey Timothy, hayaan mo muna si Carol, pasasaan, at hindi ka rin niya matitis." Payo niya rito.
Siya nga ay ang mabuti pa ay dito ka na maghapunan. Paniyaya naman ng ama ni na Marcus. Pumayag naman si Timothy, matapos nilang kumain, ay nagpunta sa may pool ang dalawa, habang si Don Arturo naman ay umakyat na sa itaas, para magpahinga. Alam mo pare, tumatanda na tayo. Wala ka bang balak bumuo ng pamilya? Maya-maya'y naisipan na itanong ni Marcus, habang sumisimsim ng alak sa tangan na baso. Imposible iyan bro. Kahit na kailan, ay hindi ko naisip iyan. Sakasakit lang sa ulo ang mga babae. Nelang na wika ni Timothy. Baka magsisi ka, naisagot ni Marcus. Napakunot naman ang noo ni Timothy. Sinasabi mo dyan. Ang sabi ko lang, ay baka maunahan ka ng iba. Kanino? Sa kapatid mo. Hoy, mabuti na lang magpakatandang binata ako, kaysa main love dyan sa kapatid mo. Tawang-tawa na sagot ni Timothy. Natigilan ito sa pagtawa, nang makita nilang dalawa ang paglabas sa may front door ni Carol. Mukhang may pupuntahan ito, based na rin sa suot nitong dress. Agad sumeryoso ang mukha ni Timothy, nang salubungin nito ang isang gwapong lalaki sa may pinto, na marahil kaedad din ng dalaga. Tuluyang nagdikit ang makakapal na kilay ni Timothy, nang mixing hinalikan sa pisngi ni Carol ito. Maging si Marcus na nakamasid din ay nagtaka. Kitang-kita nila ang pagpapakilala ni Carol, kay Don Arturo sa lalaki. Nang tuluyang pumasok si Carol sa kotse ng lalaki, ay tuluyan nang inalis ni Timothy ang pansin doon. Kilala mo iyon? Nauutol na tanong ni Timothy sa kaibigan. Hindi bro, wala naman naikwekwento ang kapatid ko. Saka akala ko ikaw lamang ang ideal date niya, nailang na wika ni Marcus. Muli niyang sinalinan ang baso ng whiskey. Sira, hindi kami nagde-date ni Carol. Seryoso, pangungulit ni Marcus. Oo nga, lasing ka na ba? Ang kulit mo. Himutok ni Timothy. Tila na bad trip ito. Sabi ko naman sa'yo magmadali ka. Mukhang nasalisihan ka, pambubus ka ng kaibigan. Hindi naman umimik si Timothy, mabilis na nitong itinungga ang laman ng baso. Ikaw din naman Marcus, alam kong mahal mo pa si Trisha. Pero bakit hindi mo siya ipinaglaban? Biglang open ni Timothy. Natigilan naman si Marcus, mataman niyang pinagmamasdan ang alak, na nasa baso niya. Alam mo bro, hindi lahat ng mahal ipinaglalaban. Minsan kailangan magsakripisyo, para may salba ang mayroon kami. Matulanhaga na yuzel ni Marcus. Ano ka mo? Grabe ganyan talaga yata kapag walang love life. Tawang-tawa naman si Timothy, habang si Marcus, ay napapailing sa mga nasabi ng kaibigan. Sa buong araw na nakalipas, ay naging abala si Marcus sa negosyo. Minsan na rin siya makadalaw sa mga magulang. Tuloy-tuloy lamang sa mabilis na pagmamaneho si Marcus, nang makarating sa destinasyon, ay tuluyan na niyang naipark ang sasakyan sa may kalsada, ng dating bahay na tinirhan nila ni Trisha. Nginitian ni Marcus ang may-ari, na nasa may terrace nang makita siya nitong palapit. Magandang hapon Mr. Elsmat, pagbati ni Marcus. Magandang hapon din naman Iho, ang tagal mong hindi nakapunta rito tugon ng matandang lalaki sa kaharap. Tuluyan nitong isinara ang dyaryo na binabasa. Oo nga po, naging busy lang sa kumpanya. Sagot ng binata, isang matandang binata na nagngangalang Howard Elsmat, ang nakabili ng propriedad ni na Marcus. Isang retired American Navy ito, unang napadpad ito sa Palawan, matagal itong naglagi roon. Ngunit nang maibenta nito ang resort na naroon, dahil sa health problem, kaya ibinenta nito ng tuluyan. Doon natuto sa salitang Tagalog ang lalaki. Nang magretiro, ay pinili nitong manirahan sa isang liblib na lugar, kung saan nakatirik nga ang dating bahay ni na Marcus. Tulad ng dating asawa ng huli, ay mahilig din kasi sa dagat si Mr. Elsmat. Sige ho, maglalakad na muna ako sa may tabing dagat, page excuse ni Marcus, matapos siyang makipakwentuhan rito. Napatangon naman si Mr. Elsmat, tuluyan na itong pumasok sa bahay, upang maghanda ng hapunan. Mag-aalas 6 na noon, kaya malamig na ang hanging hatid ng karagatan sa balat ng binata. Sa nakalipas na 5 taon, magmula nang maghiwalay sila ni Trisha, ay lagi pa rin siyang nagpupunta roon. Mabuti na lamang mabait, at pinapayagan siya ng may-ari, na makabisita roon. Ewan niya,
Tila may awa siyang nababanaag sa mga mata ng matanda sa tuwing makikita siyang nagpupunta roon. Naikwento niya rin kasi rito, ang nagyari sa pagsasama nila ng dating asawa na si Trisha. Pinagmasdan ni Marcus lang, ang payapang dagat sa kinatatayuan. Mga huni ng ibon pandagat, na malayang lumilipad sa kalangitan. Para sa binata, gumagaan ang pakiramdam niya, sa tuwing naroon siya. Patuloy lamang siyang nakatitig sa papalubog na araw, habang nakapasok ang dalawang kamay niya sa may bulsa ng suot-suot niyang slacks. Naging mahirap kay Marcus, ang 5 taon na nakalipas, ipinapakita niya lamang sa mga taong nakakasalamuhan niya na kinaya niya. Ngunit dahil sa pagmamahal niya sa mag-ina niya, at sa pagtitiwala ng mga taong nakapaligid sa kanya, ay unti-unti niyang nabuo ang sarili. Masaya na siya roon. Huminga ng malalim si Marcus, ninanamnam niya ang sariwang hangin. Hindi katulad sa city, ay mausok at halos nakakangilo ang amoy. Tumalikod na siya ng tuluyan, nang mawala ang huling silahis ng sikat ng araw sa ibayong dagat. Ngunit, napatigil siya sa paghakbang, nang makita niya si Trisha na nakatayo, ilang dipo sa kanya. Hindi siya agad nakapagsalita, maging ito man ay ganoon din. "Kumusta? Lagi ka pa rin pala nagpupunta rito?" tanong ni Trisha. Oo, kapag free time ko," sagot ng binata. Tuluyan nangiti si Marcus. Humakbang naman palapit si Trisha. Napaupo ito sa buhanginan, habang nilalaro nito iyon, sa pamamagitan ng hawak niyang katamtamang stick. Pinagmasdan naman siya ni Marcus, hindi katulad noong mga nakaraan, ay hindi sila nagkakaharap nito ng matagal. Pero ngayon, tila umiba ang ihip ng hangin. Sa nakalipas na taon, ay madami rin ang ipinagbago ni Trisha. Naging mas preserved ito, ngunit hindi may pagkakamaling mas gumaganda ito, sa paningin ng binata. "Tatayo ka na lang ba dyan?" Agaw pansin ni Trisha, kaya napakurap si Marcus mula sa pagkakatitig sa mukha ng dating asawa. Naiiling siyang nangiti. Oo nga naman, usual ni Marcus. Pinagsawa nila ang mga mata, sa pagmamasid sa papadilim na kalangitan. Nag-umpisa na rin mag-ilaw ang malaking lighthouse, di kalayuan kung saan sila naroroon. Lumipas ang ilang minuto, wala pa rin ang nais umimik sa kanila. Hanggang sa hindi na nakatis si Marcus, sa katahimikan na nakapagitan sa kanila. "Kumusta?" sabay pa nilang sabi, biglang namilog ang mga mata ni Trisha. Habang si Marcus ay nailang na nakatawa. "Ikaw muna, ladies first." "Okay lang naman," matipid na sabi ni Trisha. Napansin ni Marcus, na bahagyang nang inag ito, sa mga ganoong oras, ay malamig na ang hatid ng panggabing hangin. Hindi na nagdalawang isip si Marcus, mabilis niyang inalis ang suot na American suite. Agad naman itong ipinatong sa balikat ni Trisha. "Salamat," matipid na tugon nito. Tumango naman si Marcus, sa mga sandaling iyon, ay tila napipi si Trisha. Marami siyang gustong itanong, at sabihin dito. Ngunit hindi niya alam kung paano mag-uumpisa. Sa lumipas na taon, na dinadalaw ni Marcus si Marky, ay lagi siyang iwas sa presensya nito. Nahirapan kasi siya ng sobra, tila nakatanim na sa pagkatao niya, ang pananakit sa kanya ng dating asawa. Gusto niya ito ng murahin, saktan, ngunit hindi niya ginawa. Bagkus pinabayaan niya ang sarili, nahayaan si Marcus sa nais nito sa buhay ng anak nila. Sa paglipas ng panahon, ay unti-unting nakita ni Trisha, ang malaking pagbabago na ninais niyang makamit ni Marcus. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, kung saan, tuluyan pinawalang bisa ng korte ang kasal nila ni Marcus. Tila nagising siya, na tuluyang putulin yon, ang nag-iisang dahilan, para magkabalikan sila. "You look great, Trisha." "Siya nga pala, patawad sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo." Agaw pansin ni Marcus. "Thanks. And it's okay, we learned so much in our past." "Nakikita ko rin naman ang naging pagbabago sa iyo, Marcus. And I'm glad that you're doing great." Napangiti naman ng maluwang si Marcus. Sa wakas, tuluyang nabuwag ang tila pader sa pagitan nila ng babae. Sa isip-isip ng binata, ay worth it ang naging sakripisyo niya. Muling bumaling ang pansin ni Marcus, nang muling magsalita si Trisha. "May itatanong pala ako." "Ano iyon?" Marcus asked. Isang pilit ng ngiti ang nasal ayan ni Marcus. "Bakit ka nga pala pumayag sa annulment? Ganoon na ba ako kawalang halaga sa'yo?" Nagdadamdam na tanong ni Trisha.
Nanatili pa rin naman na nakatingin sa malawak na karagatan, ang tingin nito roon. Unti-unti naman umusog si Marcus, palapit kay Trisha. Mabilis niya itong kinabig ng yakap. Naramdaman niya ang pagtugon ni Marcus, ang pagbaon ng mukha ng babae sa dibdib niya. Kahit kailan ay hindi ko inisip iyan, ginawa ko lamang ang tama, Trisha. Masuyong sambit ni Marcus. Unti-unti naman itinaas ni Trisha ang mukha, kitang-kita niya ang Senador Zero sa mga mata ni Marcus. Ano ang ibig mong sabihin? Tila may baikig sa lalamunan ni Trisha nang magsalita. Pinili kong bitawan ka, kahit sobrang hirap, tiniis ko. Dahil alam kong mapapabuti kayo, I did that because na-realize ko, na mas magandang maghiwalay tayo. Dahil ayaw kong dumating ang panahon, na dahil sa pagmamahal na meron tayo, ay lalo nating mabasak ang isa't isa. I'm sorry, paliwanag ni Marcus. Isang masuyong dampi sa noo ang ginawa ni Marcus, bago tuluyang humiwalay at tumayo, nanatili naman tahimik na nakaupo si Trisha. I must go, Trisha, paalam ni Marcus. Ngunit nanatiling walang imak ito. Napabuntong hininga na lamang si Marcus. Nagumpisa na siyang maglakad, hanggang sa muli niyang madinag, ang masiglang tinig ni Trisha. Hey, iiwan mo na lamang ba ako rito? Wala akong dalang kotse, nagtaksi lamang ako kanina. Naiiling naman ang initian ito ni Marcus. Bakit di mo sinasabi? Sige na nga, sumabay ka na. Balak ko rin dalawin si Marky sa resort. Agad naman kumapit si Trisha, sa braso ni Marcus, binaliwala na lamang ni Marcus, ang kakaibang damdamin, na lumukab sa dibdib niya, sa muling pagkakadikit nila. Naglakad na sila papunta sa kotse, patuloy lamang silang nagbibiruan. Naninibago pa rin sila, hindi nila akalain, na ganoon ang kahihinatnan ng muli nilang pagkakatagpo. Ang akala nila, ay mapupuno ng sumbatan at alitan, katulad noon. Ngunit maling-mali sila, di yata't tuluyan nang nagkapatawaran sila. Siguro kung naging ganito lamang kami, maybe, just maybe, naisip ni Marcus. Hanggang sa makasakay sila, ay hindi mapunat-punat ang maluwang ng ngiti sa lobby ng bawat isa. Masaya naman nakatanaw, mula sa labas ng bintana si Howard, masaya itong makita na nagkaayos na si Marcus, at ang dating asawa nito. Hinihiling niya, na sana magbago pa ang isip ng mga ito, at magkabalikan ulit, dahil sa katulad niya, napakahirap na tumandang nag-iisa. Kung pair-alin lamang ng dalawa, ang lakas ng loob para muling sumubok, at magkasama ang mga ito hanggang wakas. Mabilis na lumipas ang mga araw, at linggo. Hindi man aminin ni Marcus, ay tila unti-unting nanunumbalak ang nararamdaman niya, sa ina ng kanyang anak, na si Trisha. Lalo ngayon, mas pinili na ng babae, ang muling bumalik sa pagpapatakbo nito sa Northshan Famoso Resort. Kumusta, Trisha? Pagbati sa kanya ni Trixie, mula sa kabilang linya ng telepono. Nasa private suite pa rin naman si Trisha, sa mga oras na iyon. I'm fine, sis. Bakit ka napatawag, takang tanong ni Trisha, na tuluyan inipit ang auditibo sa may balikat niya hanggang tenga. Kasalukuyan kasi siyang nagsusuot ng stocking. Wala, gusto lang kitang kumustahin. Alam mo naman ang totoong dahilan, kung bakit nagtatanong ako, may himig pagtatampo, ang tinig ng kakambal niya. Ano ka ba naman, Trisha, kung tungkol na naman sa dati mong asawa iyan? Pwede ba huwag mo nang ituloy, we're good friends now. Actually pupunta nga siya ngayon, para sa 5th anniversary ng resort, wika ni Trisha. Wow, ang bilis naman talaga ng lalaking iyan, akala mo walang ginawang malaking kasalanan sa'yo, pagpaparinig nito sa kabilang linya. Kilalang kilala ni Trisha ang kakambal, kung magkaharap sila ngayon, natitiyak niyang magkasalubong ang perpektong kilay nito, habang ang butas ng ilong nito'y nanlalaki. Gusto niyang humalaklak, ngunit nagpigil siya. Trixie, relax. Magkaka-wrinkles ka niyan. Pagsaway niya rito. Fine. Pero sinasabi ko sa iyo, Twinnie, huwag ka na ulit magpapautos sa Marcus na yan. My gosh. Trisha, isipin mo naman sarili mo, matuto ka na dapat sa pagkakamali mo sa nakaraan, mahabang paliwanag ni Trixie. Opo, sige na, at baba na ako, tatawagan na lang kita mamaya, pagpapalam ni Trisha sa kakambal. Tuluyan na niyang ibinaba ang auditibo, at muli pa siyang humarap sa salamin, upang sipatin ang ayos niya.
Isang pulang dress iyon, na humahakab sa balingkinitan niyang katawan, bagamat nagkakaedad na rin naman si Trisha, ay hindi naman niya pinapapabayaan ang sarili. Lalo at humaharap siya sa napakaraming tao, dala na rin sa field ng business niya. Ang itim niyang buhok, ay hinayaan na rin niyang lumugay. Dahil sa gabi idinaos ang naturang pagdiriwang, ay pinili niyang pakapilan ang make-up, upang ma-enhance rin naman ang beauty niya. May nakapagsabi kasi sa kanyang kaibigan niya, na eksperto sa pagma-makeup. Kinuha na niya ang itim na clutch bag niya, na nasa ibabaw ng kama niya. Tuloy-tuloy na siyang lumabas sa pinto ng suit niya, dir-diretso si Trisha sa paglalakad, papasok ng elevator. Akmang hahakbang na siya, upang makapasok sa loob niyon, nang bigla siyang sigay ng isang babae. Oops, sorry girl. Nagmamadali kasi ako. Pagpapaumanhin naman nito sa kanya. Matipid lang naman niyang itong nginitian. Pero deep inside, ay medyo inis si Trisha, sa ginawa ng babae. Ang luwang-luwang ng pwede niyang daanan, mas asagi pa niya ako, tanging sa isip lang naman ni Trisha na sabi iyon. Kahit buweset na, ay napansin pa rin ni Trisha, ang pagtunog ng phone, mula sa loob ng sling bag ng babae, na sa tingin niya ay hindi basta-basta ang halaga. Yes V, pababa na ako, wait mo lang ako riyan, okay? Sabi nito mula sa kabilang linya. Nang magbukas na nga ang pinto ng elevator ay nauna na ang babae na lumabas, sinundan naman ng tingin ito ni Trisha. Ngunit laking gulat na lang niya, na ang mismong kausap nito pala kanina sa tawag, ay walang iba, kundi si Marcus lang naman. Kitang-kita ni Trisha, kung gaano kumapit sa braso ng dating asawa niya ang babae. Hindi niya akalain, na all these years na nagkahiwalay sila, ay may ibang babae rin pala ito sa buhay nito. What do you expect Trisha, na walang ibang babae ang papalit, at papuno sa pagkawala mo? Gayong kilala mo kung gaano si Marcus, kasi pag sa kama, may bahid ng sarcasm, at bitter iyon. Ang balak ni Trisha na pag-iwas sa mga ito, ay hindi na niya naisagawa. Dahil tuluyan na siyang nahadyap ng tingin ng lalaki. Isang maluwang na ngiti ang ipinakita niya, siya na rin ang kusang lumapit sa dalawa. Good evening Marcus, mabuti naman at nakarating ka. Labis ni Trisha na ikinatuwa, dahil kalmado ang tinig niya. Of course, mawawala ba naman ako? Siya nga pala meet Maxine Pineda, pagpapakilala ni Marcus, sa babaeng kasama nga nito. Hi there, ako nga pala si Trisha Fuentes, maiksing pakilala niya. Hindi naman niya kailangan ipakilala ang sarili rito. Besides, hiwalay na sila ni Marcus, kung ito man ang latest ng ex-husband niya, na inakala niyang nagbago na, pero hindi pa pala. Hindi inaasahan ni Trisha ang paglalahad ng palad ni Maxine sa harap niya. Kita niya rin naman ang ngiti nito sa lobby, hindi ni Trisha batid, kung may halong kaplastikan man iyon. Yes of course Marcus talks a lot about you. Since nang maging mag-best friend kami since high school, sabi nito, talaga, iyon lang ang nasabi ni Trisha. Hindi niya alam, ngunit unti-unti ay hindi na niya nagugustuhan, ang itinatakbo ng usapan nila. Sorry nakalimutan ko, baka nagtataka kung bakit hindi ako kinikwento ni Marcus, napakaselosa mo kasi dati. Hagikhat nito, upang pamulahan si Trisha. Paimpol naman siniko ni Marcus si Maxine. Kitang-kita ni Trisha, ang pagre-react sa mukha nito na nagsasabing, ano? Huwag mo na lang siyang pansinin Trisha, lasing na ito, kaya kung ano-ano nang idinadaldal, paghingi naman ng pasensya ni Marcus. Lasing. Hindi pa nga tumatama sa akin, iyong iniinom ko kanina sa silid ko, patuloy nito, na nakatikos pa ang dulo ng kilay. Sa sandaling iyon, ay titig na titig ito sa binata. Pwede ba huwag mo naman akong ipahiya rito, panunuwi ni Marcus. Inakbayan na ito ni Marcus, at pilit niyang hinihila ito paalis. Sige na Trisha, baka kailangan ka na sa stage, hanapin ko lang si Marky. I explain everything later. Tumango na lang si Trisha, at hindi na siya sumagot. Tuluyan na siyang tumalikod, at naglakad papunta sa harapan, may ilan special guest ng event sa resort nila ang binabati siya. Ngunit hindi na niya pinagkaabalahan kausapin ang mga iyon. Agad siyang tumayo, sa stand microphone na nasa gitna. Good evening everyone. Just enjoy the night, all the drinks and foods are in Doyos. Malakas ni Trisha na anunsyo pagkatapos.
Naiiling na pinagmasdan lang ni Marcus si Maxine, sa mga sandaling iyon, habang ngumunguya ng pineapple bits. Baliw ka talaga, Max. Baliw na kung baliw, pero aminin mo, kung wala ako, na nagbibigay ng advice sa broken marriage nyo ng babing iyon, ay nasaran ka na rin ng bait. Pang-aalas ka nito. Diretso nitong nilagok ang gin na nasa baso nito. Oo na, pero tigilan mo na ang pag-inom. Remember, sumaglit ka lang dito, baka hanapin ka ni Matt, muling pagpapaalala ni Marcus. Yes sir. Yes sir. Sumaludo pa ito sa kanya. Isa sa mga sponsor din ang mommy ni Maxine, sa dating eskwelahan nila noong high school. Nag-transfer ito noong third high school sila, kahit na unang nakilala niya sina Sean, at Timothy, ay hindi maikakaila, na higit din sa best of friend ang turingan nila ni Maxine. Naging tagapakinig niya ito, sa suliranin niya mapapersonal na suliranin, o problema niya, noong mga panahon na nakilala at na-inlove siya sa magkambal na Trixie, at Trisha. Wala itong ginawa dati, kung didamayan siya, kahit sobrang toxic niya rati. Kahit na ito man, ay mayroon din naman pinagdadaanan dati. Kaso, biglang nagbago iyon, nang maagang mabuntis ito ng boyfriend nito. Lumipad ito papuntang Italia, para roon magsimula sa pagpapamilya, kasama nito ang anak nitong si Matthew Gallagher. Pero katulad ng marriage life ni Marcus, dumaan din sa upside and down iyon. Hanggang sa, bilib din ako sa yudod, wika ni Maxine, kaya napabalik ang pansin ni Marcus sa babaeng kasama. Why? Kasi kahit ilang beses ka nang sinaktan ng babaeng iyan, mahal na mahal mo pa rin. Habang si Mateo, ayon pumapag-ibig na sa babaeng higad. Sarap ipatulfo, at nang mabash ang lalaki na iyon, gigil nitong Osek, saka tumungga na naman ito ulit, sa hawak na baso na sinalinan na naman ito ng gin. Sa tingin mo, may nararamdaman pa ako sa ex-wife ko. Amos na bilang ni Marcus rito. Napabilang ang pansin niya kay Trisha, na nasa gitna na ng dance floor, at isinasayaw ng isang makisig na lalaki. Inalis lamang ni Marcus ang pansin, nang ako na ang pansin ni Trisha, mula sa kinaroroonan nila ng kasama niya. Yes, you are madly in love to your ex-wife, dude. Halatang halata naman, sa lumipas na buwan, nakababalik ko lang galing Italy, ay bukang bibig mo pa rin siya. Kilala kita, tukso ni Maxine. Hindi na nito napigilan lumapit, at idikit ang katawan kay Marcus, na abala sa pagmamasid kay Trisha, na nakikipagsayaw sa ibang lalaki. Nang pamaling ang mukha ni Marcus sa direksyon ni Maxine, ay hindi na niya alam ang sumunod na nangyari. She instantly claimed his lips to her. Kitang-kita ni Trisha ang nangyari, kung paano halikan si Marcus, ng babaeng kasama nito, na nagngangalang Maxine Pineda. Ewan ba niya, kung ano iyong naramdaman niyang kumurot sa puso niya, basta ang ginawa na lang niya, ay bigla na lang siya napaiwas ng tingin. Are you alright, MS Fuentes? Tanong Fitz ang lalaking kasayaw niya ngayon. Nagmamay-ari ng isang sikat, na shoe store sa Maynila. Mabilis ni Trisha, na itinaas ang mukha niya, upang kahit paano, ay mapigilan yon ang pagtulo ng luha niya. Ngunit hindi pa rin nakatulong iyon, dahil kusang tumulo ang luha niya. Wala ito, napuwing lang ako, pagdadahilan ni Trisha. Let me see, gentleman na saad ni Fritz. Nakuha na nitong itaas ang mukha niya, at hinaipan nito ang mata niya. Marahas, na itinulak ni Marcus si Maxine, nangingisi-ngisi lang. Hindi nito alintana ang galit, na dumaan sa mukha ng binata. Alam na nitong galit na siya, sa mga oras na iyon. Ano ka ba? Peace na tayo. Ito naman puwera, halik lang naman, andamaw nito. Biro ni Maxine na nakanguso. Max, umayos ka, hindi nakatutuwa. Babala ni Marcus. Muli siyang bumaling sa kinaroroonan ni Trisha, at nang nakita niya ang eksena, ay lalong nagpakulo sa dugo ni Marcus. At dito na po nagtatapos, ang ika-7 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.